Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Nalagsoon ang pulong sa tubig nga Diyos, nagaingon diri sa Lucas 10:20. Sabi ng Biblia, Elia, ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. So ito po mga kapatid ang salita ng Diyos. Na ito ang sinabi Biblia, matuwa tayo, hallelujah, na ang pangalan natin nakasulat na po doon sa langit. Na kasi pag hindi makasulat po ang pangalan sa langit, mabubulit tayo sa dagat-dagat at apoy. Mga kapatid, halos po na nadaanan po natin ang mga talata na ito sa ating pag-aaral para po na tayo po talaga ay magpatuloy. No? Magpatuloy po tayo sa ating paglingkod bilang mananampalataya. Na ibig sabihin mga kapatid, na kahit na po kung ano ang daanan natin sa lupa, ano po ang ating dadaanan ng mga pagsubok, suliranin, at itong mga problema. Ngunit, hallelujah, huwag natin hayaan na itong salita ng Diyos, hallelujah, na nakasulat na po ang ating pangalan doon sa langit. Na hindi po natin ikatandi na kahit na kung anong mga pagsubok, kung mga suliranin sa buhay na ating daanan doon sa lupa, ito po ay kabahagi lang po habang tinumuhay. Ito kay bahagi lang po mga kapatid habang namuhay po tayo dito sa sanlibutan. At tandaan po natin na habang buhay tayo, ito po ang nagpatatag sa atin, itong salita ng Diyos. Hindi po ating pagka-Christian, ating pagka-pastor o wanampalataya, ito pong salita ng Diyos na napakinggan po natin, na ito po ay nagtuturo at nagbigay po sa atin ng lakas. Kaya tandaan po natin na itong salita ng Diyos na binigay po sa atin ay nagbigay po sa atin ito ng katatagan, no, na ating pananampalataya. Sapagkat walang salita ng Diyos, hindi po tayo mga kapatid nakakaalam kung ano po ang kalagayan natin sa libutan. Now, sino po sila ang tagasunod? No? Natin ng Kristo, ito po ang hallelujah, nakasulat po. Nakasulat na po pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung maglingkod tayo sa Panginoon, huwag hayaan natin na ang suliranin, yun po ang sanhin na ang simbahan, ay hindi po natin mapuntahan. Kasi ang diablo, maraming paraan para talaga ang ating pagpuri sa Panginoon ay hindi natin magawa. Kasi ang Biblia ko patunay na mapalad ang isang alipin na madatnan ng Panginoon na nagtatrabaho, no? Nagtatrabaho. Pero kung dahil po sa problema, dahil po sa mga sabi natin ginagamit ng diablo, kamag-anak, asawa, kapatid, huwag natin hayaan yun. Kasi ang diablo, ang sabi ng Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8, na huminahon kayo. Huminahon kayo dahil ang diablo paikot-ikot lang sa bahay. So mamaya may tumawag, mamaya po may kahit kapatid mo, asawa mo, ginagamit ng diablo yan. Para ang ating concentrate sa pagsamba, kasi pinaghandaan po na ito pagsamba. Kung sa panahon ni Moses, 3 days pa ito pinaghandaan ang pagsamba. Kaya hindi pwede na pagtawag ngayon lang, ngayon ka lang makadesisyon, hindi ako sasamba. Mali po yan. Mali po yan, kasi ang diablo ito maraming paraan. Ang Pulis Kristo nga na ipako na po sa cross, sa Mateo 16, ngato sa 21, na habang papunta sa Jerusalem ang sabi ng Panginoon, papunta tayo sa Jerusalem sapagkat ang anak ng tao ay kukutyain ng mga Parisiyo, mga eskriba, tagapagturo ng kautusan. At papatayin nila, ipako sa cross. Ngunit mabuhay sa 3 araw. Si Pedro ay sinalanta niya si Pulis Kristo. Sabi niya, Panginoon, yung mangyari sana yung sinasabi mo, hindi sana pinatulot ng Diyos. So yan ang ibig sabihin mga kapatid, na kung ano ang plano ng Diyos sa atin, ang diablo ang tagaharang. Nang naparito po ng Kristo mga kapatid, para po na dalhin tayo sa kanyang kalatian. Ayon po sa sulat sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 13 to 14. Na ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamagitan ng magandang balita, tinawag kayo ng Diyos.
para magkamit kayo ng kanyang kaulatian. So tinawag tayo. Kaya hindi pwede. Ito po, nakasulat na po ating pangalan sa ng buhay, pero kapag hindi tayo manatili, mabura tayo. So, example natin, papunta ng simbahan tayo. Pero, maya-maya, nabago po ang desisyon natin, nabago ang isipan natin. Bakit? Kasi, ang plano mo sana maganda, punta ko ng simbahan ngayon, o magpuri ako sa Panginoon. Mayroon akong iparating sa aking mga kapatid sa Panginoon na papasalamat kasi kahapon ako po ay nagtagumpay, ako po ay nananaig. Pero mamaya, nabago ang desisyon mo. E may simbahan ang punta mo, naiit ang ulo mo, nagalit ka na, nakalimutan mo na ang promise mo. Sapagkat pag iniisip mo simbahan ka, parang promise mo sa Panginoon yan. Iniisip mo lang yan, pre-spiritual yan. Iniisip mo yan ha, mamaya punta ko simbahan. So, parang promise na po yan. Kasi ang Panginoon, nasa liksik po niyang isipan at puso ng tao. So, hindi nga narinig ni ate, hindi narinig ni kuya, hindi narinig ni tatay si nanay, narinig ng Diyos yan. Narinig. Kaya, parang yung sinasabi mo, pinasinungalingan mo. At dahil dyan, mananagot ka sa Panginoon. Sapagkat ang sinabi po sa Pahayag chapter 3, in verse 5, ang sabi ng Panginoon, ang mananaig, ang magtatagumpay, dadamitan ko ng puti. O, kasi yung damit na yan, para sa kasalang kordero, yung po ang pagsalubong natin sa langit. So, ang magtatagumpay, para kung magtagumpay, na kung ang isip mo, gusto mo pupunta sa simbahan, pero maya, nagbago ang isip mo. Nagtagumpay ka, wala. Wala. Kasi, ang alam ng Diyos na kanina, madaling araw, gumising ka, dahil po papunta ka na simbahan. Pero maya, nagbago ang isip mo. Hindi ka napunta na simbahan dahil mayroon kang, sabihin natin, naisip na, so sabihin natin kung nagalit ka sa kapwa mo, ikaw ba talaga hindi kapigilan sa sarili mo? At yun po, pero tandaan natin, hindi narinig ni ate, ni kuya, ni nanay, ni tatay, narinig ng Diyos yan. Kaya huwag tayong magkamali dahil na po sa ating isip. Sa liksik ng Panginoon yung isip natin. No? Ayon po sa Hebrew chapter 4 verse 12, 13, na ang Diyos talaga nakasaliksik ng ating kinapusuran ng kaluluwa. Sa Hebrew chapter 4 verse 13. At dahil sa liksik yan, mananagot po tayo. Kaya itong ating key verse, masayang-masaya po ang mga tagasunod ng Panginoon Kristo. Masayang-masaya po sila. Dahil ang mga dyablo, espiritu ng dyablo, ay naging masunurin. Naging masunurin, ang mga espiritu ng dyablo ay naging masunurin sa mga apostol, mga tagasunod. Sayang-saya po sila. Pakinggan natin mga batid. Basa natin sa Lucas in chapter 10 in verse 17. Pakinggan natin ganito po ang sinabi po ng Biblia. Sa Lucas chapter 10 in verse 17. 72 po ito sila. Hindi namin dalawa lang. 72 po sila na bumalik. Masayang-masayang bumalik ang 72 na tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa Kanya, Panginoon, kahit po ang masamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. So, ang mga apostoles at ang mga tagasunod, 72 po ito hindi po ito mga batid, sabihin natin, 12 lang, 70 ito. So, hindi pa ito time of Christ. Ito mga batid, hindi pa nabuhay ang Panginoon muli. Ito po ay paano pa lang siya, ipako pa lang sa cross. So, ito po sila, confirm. Na sabi ng Kristo, huwag kayong matuwa na ang espiritu ng diablo ay naging masunurin sa inyo, sa verse 20. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil nakipagsunod sa inyo ang masamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan nyo nasa langit na. Yun po. Yan, importante. Kaya hindi maging dahilan natin, mga kapatid, na itong mga pagsubok, mga sulunan sa buhay, na ito po ay ipagpalit natin. Kasi ang mananaig lang. Paano ka manaig? Na kanina po ang isip mo sa samba ka, mamaya nagbago isip mo. Bakit? Mayroon ka kasing sama ng loob sa iyong kapwa. At dahil yan, ang sabi ng Biblia is 1 John chapter 2 verse 9,
Kung siya magsasabi na sa liwanag, napuot ng kanyang kapwa, naglakad siya sa dilim. Nasang-ayon ka ba sa dilim na maglakad? Paano ka makapunta ng paruroonan mo sa verse 11? Sa 1 John chapter 2 verse 11, dahil ang naglalakad sa dilim, hindi niya mapuntahan ang kanyang paruroonan dahil binulag siya ng kadiliman. Ganun po tayong Christian. Na ito, maliwanag po ito na ang pangalan natin nakasulat na. Pero dapat lang mag-ingat tayo. Dahil ang diablo, maraming paraan para ang ating pag-Christian ay hindi mapatunayan natin sa mata ng Diyos. Maraming paraan ang diablo. Kaya nga, maingat tayo. Kasi ang diablo talaga, hahanap ng paraan sa bahay mo. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, huminahon kayo. Dahil ang diablo, paikot-ikot lang sa bahay. Eh kanina, hindi pa kayo naikotan ng diablo kanina. Di ba may nalapa? O di ba? Nalapa po ang isa. Hindi nakapunta ng simbahan dahil mayroon siyang galit. O di ba? So nalapa talaga. Pero umikot po ang diablo sa bahay. Din, alam natin, kahit ano po ang ating ipagpatunay na tayo lingkod ng Diyos, pero mag-ingat tayo sa diablo kasi paikot-ikot nga. Ang sabi sa Pedro nga, huminahon. E paano huminahon? Hindi ka nakapunta ng simbahan dahil sa galit mo. Hinahon ba yan? Hindi po. Kasi ang huminahon ka, ibig sabihin, binabaliwala mo. Binabaliwala mo kung ano ang napakinggan mo, ano pa ang sabihin natin naranasan mo, dahil ang gusto mo, simbahan ang punta mo. Pero kung hindi ka nakapunta dahil sa puot ng kapwa mo, ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 9, siya nagsasabi na sa liwanag na puot ng kanyang kapwa, naglalakad pa rin sa dilim. Ganun po. So ito po, confirm po itong Biblia dito, na itong si 22. Si 22 po sila na umuwi at masayang masaya. Dahil ang Espiritu ng Diablo naging masunurin. Eh, mag-ingat tayo. Sa panahon mga apostolis, naging masunurin ang Espiritu ng Diablo sa mga apostol na sila po ni Silayas. Pero ngayon, ang Diablo na po ang nagpalayas na Espiritu ng Panginoon sa tao. Kasi nanaig ang Diablo. Pero kung hindi ka madaing ang diablo, makapunta ka ng simbahan. No? Makapunta ka ng simbahan. Maliban na lang yung mayroon kang schedule na hindi talaga yung nagalit ka. Okay yun. Pero kung galit ka, dahil sa galit mo nakapunta ng simbahan, nalapa ka ng diablo. Nalapa ka ng diablo. Pero yung, halimbawa, nakapunta ng simbahan, may mga something mayroon pong naramdam sa katawan, may mga produce. Okay lang yun. Pero kung hindi ka napunta ng simbahan dahil sa galit mo, tapos ang iyong pagsasabi na ikaw Kristiyano. Dahil nalapa ka ng diablo. Nalapa ka. Sabihin mo sa hindi totoo, totoo po. Totoo po yan. Kung ang rason, hindi ka makapagsamba dahil sa puot at galit mo. So, nalapa ka ng diablo. Kasi ang diablo, gusto ng diablo, mapuot ka, magalit ka. Kaya ang sabi ng apostol sa 1 John chapter 2 verse 9, siya nasasabi ay nasa liwanag. Ibig sabihin Kristiyano. Ngunit napuot ng kanyang kapwa, naglakad sa dilim. So, tama po. Now, ito po, 72 is a confirm ito. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyo ikasaya ayon sa ating givers sa Lucas 10:20. Ganun pa man, huwag kayong matuwa dahil napasusunod ninyo ang masamang espiritu. Kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Amen. So, hindi pwede ito pagpalit natin ito. Nasulat na pangalan natin. Mabura ba ito? Mabura. Mabura. Pag hindi po tayo mananaig. Pag hindi tayo mananaig, mabura ang pangalan natin. So, ano pa ang pag-asa natin? Kasi biblical po. Basahin natin mga kapatid dito po sa Payag chapter 3 verse 5. Pakinggan natin. Chapter 3 verse 5 dito sa Payag. Ang magtatagumpay ha? Anong pagtagumpay natin? Ito mga pagsubok, suliranin, pag-uusig, panalait, paninira. Kailangan pagtagumpay natin ito. Sapagkat pag hindi ka magtagumpay dito, yan, delikado po. Maaring mabura tayo. Hallelujah. Ang magtatagumpay, bibihisa ng puting damit at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat ng buhay. So, nakasulat na sana tayo. Kasi, kiniklaim natin, linggo-linggo simba tayo, linggo-linggo nakinig tayo, araw-araw nakinig tayo, araw-araw din tayo na sabihin natin ng musunod sa Panginoon. Pero isang pagkamali natin, wala na. Hindi tayo magtatagumpay. Kailangan natin talaga, hallelujah, malaman na anong gawin natin.
kapag nakaranas tayo ng mga pagsubok, pag nakaranas tayo ng mga suliranin, anong gawin natin? Tayo ba gawa ng paraan? Hindi po. Ang Diyos ang gawa ng paraan para po pagtagumpayan natin ang ating mga dinaanan ng pagsubok. Kaya, kahit na po kung ano ang kabigat ng ating mga pagsubok na naranasan, tuloy pa rin tayo na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi, maliwanag na po ang pangalan ay nakasulat na dito sa aklat ng buhay. Pero mag-ingat tayo sapagkat ang sinabi sa verse 5 in chapter 3 sa pahayag, ang magtatagumpay ay bibihisan ko ng damit na puti at hindi ko alisin ang pangalan niya sa aklat ng buhay ng mga tao binigyan ng buhay na walang hanggang at ipakikilala ko sa aking Ama ang kanyang pangalan at sa kanyang anghel na sila ang tagasunod ko. O, tama. Kaya sabi ng Kristo mga kapatid, huwag kayong matuwa na mga espiritu ng demonyo kung mga espiritu masama naging masunurin sa inyo. Ang ikatuwa ninyo na ang pangalan ninyo nandoon na sa langit. Yan po ang dapat natin pahalagaan. Kasi kung ipagpalit mo lang ang pangalan sa langit na pagdating dito sa lupa, namuhay po tayo, marami tayong dinaan mga pagsubok, nag-question na tayo sa ating pag-Christian, kinag-question natin ating paglingkod sa Panginoon, so hindi po tama yon. Kasi yung mga pagsubok, mga problema sa buhay natin, ay dapat natin yan pagtagumpayan. Kapag hindi ka magtagumpay, talo ka. Eh, paano ka magtagumpay kung talo ka na? Di ba? Sinabi ko na nga, bisimbahan ang punta mo, hindi ka nakapunta, dahil po na mayroon kang puot at sama ng loob. At tandaan mo natin, biblical po sa 1 John chapter 2 verse 9, hindi ka makapagsabi, okay lang yung pastor? Okay lang ba? Pakinggan natin. 1 John chapter 2 verse 9. Kung okay lang ba kaya kung napuo tayo at yung dahilan hindi makapunta sa simbahan? Hindi po. Kasi maliwanag ang Biblia sa chapter 2 verse 9 to 11. Ang sino man sasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napuot naman ng kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Di ba? So hindi mo makapagsabi, okay lang siguro ito kasi galit na galit talaga ako. No! Hindi pwede. Galit na galit talaga ako. Hindi pwede yun, na yun na lang. Kasi okay lang ito siguro kasi ganoon pa rin, punta ko simbahan ngayon, may galit ako sa kapwa ko, hindi siguro pwede. Mas lalo hindi pwede na hindi ka pupunta. Hindi pwede sa'yo na ikaw pupunta, mas hindi pwede na hindi ka pupunta. Kasi, Christian ka. Christian ka. Kasi ang sabi nito, mga kapatid, ang sino man sabi siya na sa liwanag, ibig sabihin, Kristiyano tayo. Kasi ang ating pag-uwi sa limutan bilang Kristiyano, ito po ang liwanag natin, ating bansang Kristiyan. Kaya, pagtutunayan natin, kung Kristiyan ba tayo? Eh kung hindi tayo makapagpatunay, maging sinungaling tayong Kristiyan. Kaya ito po talaga, ginagamit ito ng pagkatawag. Ginagamit ito ng panahon, hallelujah, para ang pagkrisyan natin ay ito hindi makita ng Panginoon, ating pagkrisyan. Kaya ingat tayo. Hindi po naghanap ang Panginoon ng marami. Sa Mateo 18:20, saan ang tatlo, nagkaisa, nandyan ako sa tabi. Hindi naghanap ang Panginoon ng marami. Ang hinap ng Panginoon yung 2-3 nga nagkaisa sa Panginoon, nandyan sa tabi. So hindi po pwede na mga hindi ka sasama kasi sabi ng Panginoon sa Pahayag chapter 11 verse 1, pumunta ka doon sa templo at bilangin mo ang sumasamba. Hindi ka kasama ng bilang, di absent ka na. Absent ka. Eh ngayon, nakalista kasi ang lahat ng gawa natin, nakasulat po yan. Huwag mo sabihin na, okay lang pastor siguro, grabe na si pastor maghatol ng... Hindi hatol. Pahayag chapter 11 verse 1. Pumunta ka sa templo, sabi ng anghel, pumunta ka sa templo, bilangin mo ang sumasamba. Eh ngayon, kung hindi ka kasama sa bilang, absent ka. Kung absent ka, huwag mo sabihin, okay lang ito Panginoon, absent ako. Na paano mo sabihin, nagtatagumpay ka? Paano mo sabihin, absent ka nga? Diba, pag nag-eskwela tayo, minsan po walang bag, basa ang damit. Diba, may rason? Sabi ng maestra, bakit nag-absent ka ng unang araw? Wala kasi kong bag, ma'am, basa ang damit ko. May rason. So, hindi pwede na in-absent ka, okay lang. Kinu-question ka ng teacher mo, bakit ka nag-absent? Wala ka excuse later. Nasa Panginoon kaya, hindi pa tayo absent? Absent tayo ngayon. At kung absent tayo ngayon, ayan, panagutan na po natin yan. Pero mabagin ang Diyos, hindi naman sabi ng Diyos na hatulan din agad. Kundi, may warning. Huwag hayaan na darating tayo sa palo. Kasi ang palo ng Diyos,
Hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa. Basahin natin sa Hebreo in chapter 12 and verse 7 up to 9. Tingnan natin ito sa Hebreo chapter 12 verse 7 up to 9. Ito, tiisin ninyo ang lahat na paghihirap bilang pagdisiplina ng Diyos. So iba pala ang Diyos pag magdisiplina na. Palo na ba? Di ba pag anak natin, pinapalo natin, hindi po tumatawa yon. So huwag natin hayaan, darating pa tayo sa palo. Disiplina na. Ibig sabihin, makinig tayo ng salita. Kung anong dapat sabihin, anong dapat gawin natin ng salita ng Diyos. Pero kung baliwala ang salita ng Diyos, papunta tayo sa palo. Papunta sa palo. Verse 7. Tiisin ninyo ang lahat paghihirap bilang pagdisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing kayong mga anak. Walang magawa tayo. Bakit ito nangyari? Questionin mo sarili mo. Alam po, ang Biblia nagsasabi ito, huwag mo na darating ka pa sa palo. Kailangan makinig ka kung ano ang sinasabi ng Panginoon ngayon para ang palo maiwasan. Kung ang anak mo, pinagsabihan mo yan ng 1, 2, 3, warning pa yun. Isa. Sunod. Tuloy pa rin siya na nagpapasaway. Pangatlo, so pag ulitin po mo yan, palo talaga. Inulit, hindi palo. So ang Diyos, kagad ba tayo pinalo? Pinagsabihan pa lang tayo ngayon. Live tayo ngayon para maalaman natin ano itong pagka-Christian natin. Salamat Pastor, nakasulat ang pangalan pala natin sa langit. Tugan binig-glory nakasulat. Pero mag-ingat tayo sapagkat pwede purahin yan. Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Exodus 32 verse 33? Kung sino ang magkasala laban sa akin, ang buburahin ko. Itong linggo, araw ng pamahinga. Pang-apat ito na utos sa 10 utos. Ngayon, ang sabi ni Santiago chapter 2 verse 10, kung sino ang nakakaalam ng buong kautosan, labag ang isa, lahat ay nalabag. Itong araw ng linggo sa pagsamba, pang-apat na utos, Exodo, Kabanata 20, talata 8 hanggang sa 11. Pang-apat na utos so meaning, kung sabihin mo itong linggo, okay lang, labag mong utos. At dahil labag mong utos, nagkasala ka. At dahil nagkasala ka, buburahin ka sa aklat. Ang sabi ng Panginoon sa Exodus 32:33, kung sino ang magkasala sa akin, ang siyang buburahin ko sa aking aklat. Di ba? Komportament tayo, okay lang ito, Pastor. Isang linggo lang akin isasamba. Alam mo, ang pagsamba, pang-apat na utos yan. Dahil pang-apat na utos yan, hindi pwede sabihin mo, okay lang. Okay lang ito, Pastor. May galit ako sa kapo kasi, kaya hindi ko na punta simbahan. Sa'yo okay, pero sa Diyos hindi. Dahil 10 utos ito na binigay kay Moises at ang sinulabag dito, magkakasala. 1 John chapter 3 verse 10, hallelujah, dito makilala ang anak ng Diyos at anak ng diablo. Kung sino ang sumunod ng kalooban ng Diyos, ay anak ng Diyos. Ngayon, kung itong 10 utos sa Exodus, in chapter 20 verse 8 up to 11, pang-apat ito na utos, ang linggo, hindi pwede ito sabihin natin, ano naman ang Panginoon talaga, maibigin, mahabagin ang Diyos. Totoo. Kaya nga binigyan tayo ng utos dahil sabag ng Diyos. Kasi tapong ka sa impyerno. Linggo lang ito talaga. Hebreo 4, 9-11. Anong sabi ni Apostol Pablo? Na sa mga lingkod ng Diyos, nanatili pa ang pang-7 araw. Kung kailan nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw, ang kanya mga lingkod, kung alipin, ay nagpapahinga din. Sa ika-7 araw, kung nagpahinga ka sa magpunta, sa bahay ka lang. Yan ang pagsamba yung sa bahay. Ang pagsamba sa simbahan talaga. Maliban ko yung sa bahay mo, simbahan yung sa bahay mo, simbahan, pili ka doon. Pero kung ganito ang simbahan, sabihin mo, okay na ito, Pastor, sa bahay lang ako, Pastor, kasi ganun pa rin, samba kami. Pareho lang sa bahay, nanalangin kami. Iba ang panalangin, iba ang pagsamba. Ang pagsamba na pagpupuri. Ang panalangin, lumuhod ka sa iyong kwarto. Panalangin po yan, ayon po sa Matthew 6, 9 to sa 13. Yan po panalangin. Pasok ka sa kwarto mo, magsira ka ng pintuan, manalangin ka. Sabi yung tama yan, Pastor, manalangin ka lang. Iba ang panalangin, iba ang pagsamba. Ang pagsamba, pagpupuri. Yung po, ang pagpupuri, bawat araw pamahinga, pinupuri ang Diyos ni Salmista David. May panugtog, kumplito sa Mr. David. Kaya sa Mr. David, pinagkalooban ng Diyos. Ayun ang pagpapala hanggang sa mga araw na ito.
Na tayo ngayon, nakasulat na nga, kasi sa Biblia, pag maglingkod tayo, nakasulat na. Pero ang mananaig lang, ang hindi buburahin ang pangalan. Kaya hindi natin ipagpalit, huwag pagpalit natin ang suliranin sa ating buhay na itong pagsamba, pagpupuri sa Diyos, gawin nating rason. Ginagawang rason ang damit, ginagawang rason ang sinilas, pamasahe. Di ba? Ginawang rason yan. Noon-una, na tayo masigasig sa paglilingkod, maraming paraan tayo. Kahit malayo yung simbahan, pastorin ang oras ng takbo ng sasakyan. Mga 3 hours, pastor, 3 hours. Alas 3, pagising na tayo para mag-travel na ng malayo. Anong ibig sabihin? Humanap ng paraan na hindi ka malit sa araw ng pag-umpisa ng pagsamba alas 9, nandoon ka na. Amen. Amen? Pero ngayon, hindi na po paraan, dahilan na po. Kadalasan dahilan. So, nabaliktad po nang bago pa tayo, paraan, nahanap natin paraan. Kung 2 oras, ay ibig sabihin, kung ang simba alas 9, alas 7, gising ka na. Kasi alas 7, alas 8, alas 9, nasa simbahan ka na. So, maraming paraan. Pero ngayon, mga kapatid, marami na po ang dahilan. Maraming dahilan. Pero ayaw ng Diyos talaga na tuluyan tayo mapunta sa impyerno. Kundi pinagsabihan tayo, mga kapatid, na sana hindi tayo magpatuloy dyan. Kung gano'n na lang, paraan na lang, mga kapatid, hallelujah, mas maganda yon kaysa dahilan. Kasi ang paraan, huwag mo ng parang ibig sabihin, ayaw mo na malit ka. Ikaw nag-eskwela, alam mo na alas 7 ang bagting. Dapat alas 6, papunta ka ng eskwelahan. Kasi pag nalit ka, patayuin ka doon sa flagpole. O patayuin ka ng isang oras doon. Bilat ka ng araw, di ba? Maitim ka. So, siyempre, maestra lang yan, pero may paraan tayo na hindi tayo magbuwan ng araw. Eh nga itong impyerno, may paraan ba tayo? May iwasan ng impyerno? Eh kung may paraan, mas maganda yun. Pero kung dahilan, dito sa lupa, oo, magamit mo ang dahilan dito sa lupa. Pero sa impyerno, wala kang magawang dahilan doon. Talagang tutuluyan ka ng apoy na mamatay. Kaya lang natin sabihin, ito minsan po trabaho kasi ginawang na dahilan trabaho. Ang grabe pastor, pagod kahapon pastor, 2 oras lang kana, 2 oras overtime na yung pastor. Pasensya lang pastor talaga. Oo, siyempre si pastor pasensya, magpasensya. Kung sa araw na hatol, magpasensya ang Diyos? Hindi. So ngayon, magpasensya ang Diyos. Sinabi po sa Gawa in chapter 17 in verse 30. Pinalagpasan ng Diyos ang katigasan ng puso-isipan natin, pero ngayon nagyaya ang Diyos. Ngayon, nagyaya ang Diyos sa lahat ng bansa sa andako ng daigdig na magsisina ang tao at tumalikod na sa masamang pumuhay. Eh ngayon, sabihin mo, pastor, pinsa lang pastor talaga kasi may lakad kami. Okay. Kasi sabi ng Diyos, pinapasensyahan mo na tayo. Pero ngayon, nagyaya ang Diyos na kung dati, sa isang buwan, 2 linggo ka lang magsamba, o 1 linggo na lang, huwag mong hayaan na darating ang buwan, wala ng linggo. Ibig sabihin, dapat magising ka. Na hindi tama po, na pulos na lang sa atin ang oras. Hindi pili sa atin na lang palagi, sa atin na lang, trabaho ka lang gusto mo sa magusto mo. Hindi ka sumunod kaluban ng Diyos. Dahil kung sinunod kaluban ng Diyos, ang isang buwan, 4 na linggo. Di ba? Kung yung 1 linggo, mawala, di 3 na lang. Mawala pa 1, 2 na lang. Minsan 1 na lang. Minsan pumunta si ba, isang buwan. Minsan wala na talaga. Ganon ang minsan na ating katayuan. Pero ayaw na Diyos talaga, ipahamang tayo. Pero ngayon na nagyaya sa sulat po sa Gawa, 17:30. Nagyaya na ang Diyos ngayon. Hallelujah. At nagyaya na po ang Diyos, ngayon na ang panahon para ang ating pamuhay talaga karapat-dapat. Kasi ayaw ng Diyos na itapong ka sa impyerno, ayaw ng Diyos. Pinaparito ang anak ng Diyos para na hindi tayo makapunta ng impyerno. Pero ngayon, bakit mapunta ng impyerno? Pakinggan natin ang Biblia. Bakit mapunta ng impyerno ang tao? Hallelujah. Dahil sinumpa. Ayon po sa Matthew 25 in verse 41 up to 45. Sa mga tao doon, no? Doon sa apoy mamatay,
Matthew 25, 41 to 45. Ang sabi ng Panginoon, lumayo dito sa aking kaliwa, lumayo kayo sa aking harapan, na kayo mga isinumpa. So, mga sinumpa pa impyerno. Sino po yung mga tao? Sabi niya, at sa aking kaliwa, sabihin ko sa mga tao po ito. Pakinggan na lang natin to ha. Mga tao po ito. Hindi sinabi, Jerusalem Pastor. Hindi, mga tao ito. Dito mga pwede sa Matthew 25 verse 41, 45. Pakinggan natin ha. Mga tao ito. Kaya may maimpyerno, mayroon. Sinabi dito ng Panginoon talaga, may maimpyerno. Pakinggan natin sa 25, 41 up to 45. Pagkatapos sasabihin ko sa mga tao po ito, hindi po ito diablo ha. Pagkatapos sasabihin ko sa mga tao sa kaliwa, sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa apoy na walang katapusan na inahanda sa diablo at sa kanyang kampon. So bakit napunta na impyerno? Ito, biblical na po ito. Totoo nga, sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos may isang mapahamak. Pero, dito pa lang, sinabi ng Kristo, mayroon talagang maimpyerno. Mayroon. Sino itong mga tao na ito? Pakinggan natin, dito po sa 30 up to 34, dito po sa Matthew 25. 31 up to 34. Matthew 25. Itapon ninyo ang walang silbing alipin. Diba? Ating keyverse, nakasulat ang pangalan natin sa katambuhay. Alipin na tayo. Pero dito, itapon ang alipin na ito. Alipin ang sinabi nito ha. Matthew 25:30 to 34. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa madilim. Sa labas doon, iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Alipin na ito. Alipin na ba tayo? Amen? Alipin na tayo. Pero kahit alipin tayo, matapon pa rin tayo sa impyerno. Hallelujah. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan. Paano gawin? Paano sabihin ng Diyos, ito talaga maasahan itong alipin na ito? Pag walang silbi, kung ikaw ay nangamo, tinignan ka na amo mo 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, kung kapag katiwalaan ka. Pag hindi ka pagkatiwalaan, bukas, mamutos ka na. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi nga ba? Alipin nga. Di ba? Tayo po nagtatrabaho. Si Dato Mandi tayo binuan. Pero kung hindi ka tapat sa iyong Panginoon, tatanggalin ka. Dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan. Doon sa kadiliman, doon mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ito impyerno ha. Ang sabi kasi madilim, impyerno po ito ay po sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Impyerno po ito. Ang sabi na si Pedro, impyerno ito, madilim na dako. Impyerno po ito. 31. Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ng aking mga anghel, upo ako sa aking trono. 32. Titipunin ko ang lahat ng lahi sa buong mundo. Pagbukod-bukurin ko sila, tulad ng pinagawa ng pastor sa kanyang kambing. 33. Ang mga tupa na walang iba kundi matuwid, ilagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing walang iba na masama, ilagay ko sa aking kaliwa. Diba? Biblical po ito. So, mag-ingat tayo. Kasi akala mo siguro Christian ako, marunong ako Biblia. Marunong tayo sa Biblia. Ang problema, ang pumuhay natin may something. Mayroon mga panahon talaga na itong pag-Christian natin napahigan kung nabungisan ng sanlibutan. Ingat tayo. Ingat tayo sa sanlibutan ito, na itong sanlibutan ginagamit ng diablo. Sa 1 John chapter 5 verse 19, itong sanlibutan ay ginagamit ng diablo ngayon. Ang diablo ang naghahari sa sanlibutan ito. Isipan ng tao, isa 2 Corinthians in chapter 4 verse 3 up to 4, isipan ng tao ay ito po pinagharian ng diablo. Puso ng tao, Ephesians chapter 2 verse 1 up to 2, puso ng tao pinagharian ng diablo. Nasaan ka? Isipan mo, pinagharian ng diablo. Puso mo, pinagharian ng diablo. Gusto mo na ang isip mo sa diablo, ang puso mo sa diablo, saan ka magpunta? Langit? Ay, hindi siguro. Impyerno ka talaga. Kasi ito, biblical po ito mga tao. Alipin po ito. Itapon mo ang masamang alipin. Bakit? Alipin tayo. Ang problema, ibig alipin tayo ng Kristo dati, ngayon alipin tayo ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, ingat lang tayo.
sapagkat itong ating pangalan nakasulat na sa langit. Amen ba tayo? Amen. Nakasulat na. Pero ang mabura ay mabura. Mabura. Di ba? Exodus 32:33. Sino magkasala sa akin, Moises? Sino magkasala sa akin, buburahin ko sa aking aklat. Kristo, hallelujah, nakasulat na kami sa aklat. Yes, nakasulat na. Pero may tendency pa na mabura ka kung magkasala tayo. Tanda po natin, ang linggo, pang-apat na utos sa 10 utos, Exodus chapter 20, verse 8 up to 11. Pang-apat na utos ito. Pang-lima, mga kapatid, huwag mong sabihin natin na pagnasaan. Pang-lima, huwag pagnasaan, mga kapatid, huwag magpapatay, huwag mga pakiapid, at saka itong huwag pagnasaan ang mga bagay sa ating kapwa, ang pansampo. No? So ito mga kapatid, 10 utos. Ang pang-apat na utos, itong pagsamba, araw pamahinga. Kaya huwag mong hayaan yung 10 utos na yung malabag mong isa. Santiago 2:10. Kung may tao nakakaalam ng lahat ng utos, labag ang isa, lahat na labag. Lahat na labag. So wala tayong maasahan. Wala. Kasi lahat nagkasala sa Diablo. Isa 1 John chapter 3 verse 8. Lahat nagkasala sa Diablo. Now, kung magkasala tayo sa utos, kasi itong araw ng linggo para sa pagpupuri sa Panginoon, nagkasala ba tayo? Nagkasala. Ano ang hatol ni Moises ng lumabag na araw ng pamahinga? Numeros 15, 32, 36. Basahin natin. Akala natin siguro, okay lang ito, pastor, okay lang. Dahil kasi si ano kasi, kaya galit na galit ako. Tandaan po natin, ingat tayo. Kasi ang kaaway natin nasa pamay natin. Now, pakinggan natin sa Numeros 15, verse 32 up to 36. Ano ba ang hatol ni Moises kapag hindi, mga kapatid, sumunod ng araw ng pumahinga? 32 up to 36. Numeros chapter 15. Habang naroon sa ilang Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pumahinga. Araw ng linggo, nangahoy lang, nangahoy. 33. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya doon kay Moises ka Aaron at sa buong kapulungan. 34. Ikulong niya sila. Ipikulong nila siya dahil hindi pa nakasiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pinakulong muna. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangan patayin ang taong iyan. Ngayon, pinatay ba tayo? Hindi. Bakit? Ang utos ni Moises pumapatay. Pero kay Kristo, nagbigay ng buhay. Pero ang impyerno nakahanda. Sa panahon ni Moises, patayin ka agad ng bato. Ano? Yung binato. Bayad na yun ng kasalanan niya. Kaya sa atin ngayon, buhay pa nga tayo na hindi sumamba ng araw ng linggo, pero ang impyerno, hindi mo matakasan. Kay Moises, patayin ka agad. 34, 35. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangan patayin ang tao na yan. Batuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. 36. Kaya dinala ang tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang mamatay ayon sa utos ng Panginoon. Ngayon, sa New Testament, wala na ba ito? Mayroon. May batas. Hebreo chapter 4 verse 9 to 11. Tingnan natin. Anong sabi ng Sir Pablo sa Hebreo? Dapat ba lang itong linggo, kalimutan natin ito? Gawin nating rason, ating kapatid, asawa, anak, kamag-anak? Hindi yan madalang rason, sapagkat ang impyerno, walang rason-rason doon. Kaya Moises pinapatay, pero dito, buhay pa tayo. Sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 and verse 6 na ang kautusan pumapatay, ngunit ang Espiritu nagbigay ng buhay. Buhay pa nga tayo. Walang pinatay sa araw ng linggo, nagtatrabaho ka. Pero impyerno, hindi ka makatakas doon. Dahil yun na po ang huling hatol ng Diyos. 4, 9, 11 sa Hebreo. Kaya may kapahingaan pang nakalaan sa mga tao sakop ng Diyos. Ano daw? Na may kapahingaan pa sa mga tao sakop ng Diyos. Kaya pala dapat tayo magsamba dahil
mga sakop tayo ng Diyos. Mamayan tayo ng Diyos. So tama, magsamba tayo, tama, magpuri tayo sa Panginoon sapagkat ito'y tinalaga ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa atin. Pero kung magtrabaho ka na, punta ka na doon sa gusto mong puntahan, ngayon ang balita, may advisory ngayon, may lindol na paparating, hindi lang po sa isang lugar, entire in Japan. Entire yun. Kasi kita mo yung logo o yung kanilang araw doon, nakapalibot po at ang mikin nasa gitna. Nasa gitna ang mikin. Advisory. Ngayon, yanig talaga. Kahapon, may lindol kahapon sa ano? Doon sa... Di po ba yun? Kahapon. So, mayroon pang lindol din nung unang araw doon sa ano? Yung sa dulo ng South Pacific. Ibaraki, o di ba? Ngayon, may advisory. Kung tingnan mo ang logo nila doon sa Mikin, nakagitna tayo. Sakop tayo sa gitna. Malapit ang dagat sa atin. Malapit lang. Tsunami ang pinakadelikadong tsunami. Kasi ang dagat, pag yan talaga ay bumuhos, hindi basta-basta po yan. O, yun po. Ngayon, ang linggo ngayon na ito, ang mga tao nakalimutan advisory. Advisory ha. Hindi nga ang tao sumunod advisory ng Diyos. Tao pa kayo susunod. Pero talagang delikado. Sapagkat sinungi po na nagbigay ng babala. Totoo nga 100 taon, ginawang daon. Pero talagang nalunod ang lahat. Nalunod talaga. Ngayon, advisory pa ito ng tao. Pero maray nagpanik. Punta ka ng department store, wala ng tubig. Wala na. Punta ka ng gasoline station, napakahaba ng pila. Kahapon na gusto ko magpultang, pero grabe ang grabe ang pila. Uwi na lang. So, nagpanik ang tao sa balita ng tao. Pero itong impyerno, na magandang balita maiwasan, walang umiwas. Pero pag advisory sa Facebook, advisory ng gobyerno, spot, mag-ready ng spot, mag-ready ng nag-pack si Vincent kagabi. Ano lagyan ng pack niya? Mga laruan. Oh, pati ang anak ko nakapag-ready kasi sabi ng advisory talaga mag-ready, spot, ano pa. Si Vincent, full pack. Nakapack na, nakaupo. O di ba? Bata pala yan, pero aware na siya sa advisory ng tao. Pero ang Biblia, ang impyerno, napakatindi ito. Oh, napakatindi ng impyerno. Pero advisory ng balita dito sa atin, ang mga tao alert, punta ka sa department store, kung hindi ka makuha ng tubig, wala ng tubig kasi, ang tubig kasi nila sa taas kasi kung mag-tsunami, hindi ka makuha ng tubig. Kung walang tubig, mainit ang panahon, patay ka. O di ba? So yun po ang problema talaga na advisory ng tao, alert ang tao, pero ang Biblia na ito, mabura ang pangalan mo sa impyerno ka papunta, ay po sa 5:20 verse 15, ang kaninong pangalan, makita sa kanang buhay, bubulin sa dagatan na buhay. Pero ngayon, ang advisory ng saliputan, marami nakapaghanda. Pero itong magandang balita, minsan po, konti lang ang nakapaghanda. So, ingat lang po tayo. Huwag na matakot kung anong advisory na yan. Ang mahalaga, sinabi sa Pahayag, chapter 3, verse 10. Anong sabi ng Panginoon? Darating ang panahon, susubukin ko ang lahat na nasa babo ng lupa. Susubukin ko. Ngunit, dahil nagtitiis ka na tinupad mo ang utos ko, iingatan kita sa mga araw na yan. Huwag kang biniguri. Takot ng iba. Nangkot ng tubig. Pero ang Biblia ang aking pinapakinggan na Biblia, ito ang nabigay sa akin ng lakas. Sapagkat basta hindi ka lang gawa ng masama, tutulungan ka ng Diyos. Hindi ibabayaan ng Diyos. Totoo nga, may advice talaga, isa literal, tulad ng Biblia, mabasa natin, tulad ng advisory talaga, mabasa natin ang ng gobyerno, pinupuso sa Malagos, so disin lang po yan. May paghanda natin, pero ang pinakasintong isipan natin, ang Diyos. Na hindi tayo kaya ng tao iligtas, ang Diyos kaya tayo iligtas. Amen? Swing on 9. Di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang matakot? Dahil kasama mo ako saan ka paroroon? Pasanan mo yung tubig mo, 20 na galon na tubig. Makaya mong pasanin yun. Hinalo ka ng dagat. Hindi ka magkatakbo. Sabi nila, alin tayo, pag may tubig na, baba tayo. Ikaw nang sumugat ng tubig. So, lagay tayo ng Diyos sa mataas kasi alam ng Diyos kung may parating talaga. Yung portor natin na 12 meter, ay hindi mabot na po siguro yan. So,
ilagay tayo ng Diyos sa taas na, ngayon sa taas na tayo ilagay ng Diyos, sapagkat kung may parating talagang ganyan, i-advise na ng tao yan, pero kung mangyari, alam ng Diyos, safety ka sa taas, kaysa ibaba ka. Pero kahit sa ibaba ka, basta nandyan ang Diyos, hindi ka pabayaan ng Diyos. Pero may advantage ang Diyos. Hallelujah! Si Hosea, bininta ng kapatid na si Ruben, bininta doon sa Egypto. Pero hindi alam ni Jose, 7 taon na gutom ay darating sa Kanaan. Umiyak si Jacob, umiyak ang mga kapatid ni Jose. Wala nang pagkain. Sabi ni Jacob, pumunta kayo sa Egypto. Mamatay na tayo sa gutom. Wala nang pagkain. Hindi, bumaba kayo sa Egypto. Galing sa Kanaan, 4 na pong araw nilakad nila papunta na Egypto. 40 days, 40 night. Nilakad nila ng kapatid ni Jose, sila si Ruben, hasta si Benjamin. Pumunta sila sa Jacob doon, 40 days. Naglakad papunta na Egypto. Doon lang makabili ng pagkain. 4 na pong araw naglakad sila, walang pagkain sa Kanaan. Pero, si Jose na bininta nila, si Jose ibinigay pa ng Diyos doon na makapag-alaga po, ginawa ng gobernador ni Haring Paraon. Di na gobernador. Siya ang naghawak ng lahat ng mga ari-arian ng gobernador na si Haring Paraon. Nag-gobernador si Jose, naging gobernador, ang hari si Paraon. Na siya gobernador, siya po ang nagpamalakad ng mga ari-arian ng hari. Nagtalim po sila kasi pinapakita ng Panginoon kay Paraon na yung isang pangitain, 7 taon gutom. So, sinong gawa ng paraan? Di ba ang Diyos? Na si Jose doon, nabinta doon sa Egypto, yun pala, ang 7 taon na gutom para mabuhay lang si Jacob at ang kanyang mga kapatid. Ganun ang Diyos magplano. Advantage ang Diyos. Ayaw ng Diyos na, pagdating na po ng sakuna, mapahama ka dyan. Kaya ngayon pa lang, pinagsabihan tayo ng Diyos, kung sakaling man. Kasi, nakita talaga yan ng sa history. Every 30 years, talagang mayroon pong mga sakuna na kanilang pong pinaghandaan. Kaya ngayon, unti-unti na mga tao ngayon, talagang naghanda po, nag-ready sila ng pagkain. Kagabi nga, bumili nga ng battery kagabi. Kaya baka talaga sabihin natin, kasi mayroon pong monitoring ang Japan. Kung gumagalaw yung kanilang detector, meaning to say na yung na-predict talaga nila na sabihin natin, every 30 years, mayroon talagang paggalaw ng ilalim ng lupa si Japan. So, yun pinaghandaan talaga na yan. Kasi, so many years siguro na po nila, na tested po nila, talagang darating talaga yan na panahon. Kaya ngayon, totoo nga, nagkalindol, di ba? Hindi nga na-predict ang araw, hindi na-predict ang oras, pero kahapon may lindol. Di ba? So, ang sabi ng advisory, malaking lindol ito. Pinakamalaki ito sa paggagalaw po ang ilalim ng dagat. O, di ba? Wala tayong magawa. Pero alam natin ang Diyos, kaya tayo ligtas. Di ba? Kaya tiligtas ng Diyos, saan tayo magpunta? Wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, isa, Pahayag chapter 3 verse 10, sapagkat iningatan mo aking salita at nagtitiis, iingatan kita sa mga pagsubok na darating sa mga tao sa buong sanlibutan upang subukin ang mga tao. Itong hindi pagsubok ito? Pagsubok. Bakit may lindol? Bakit may lindol? Dahil galit ang Diyos. Isaiah 13 verse 13. Bakit may lindol? Ang sabi ng Panginoon, yayanigin ko ang lupa sa hindi na aking galit. O, di ba? Bakit may lindol? Galit ang Diyos. Bakit galit? O, tingnan mo ang nagsamba ngayon, ilan na lang. Doon ka sa mga, palaruan. Doon ka sa labas. Doon ka sa park. Doon ka sa tubig ngayon. Maraming naligo. O, maraming doon gusto masaya sila. Sa simbahan bilangin mo, kunti lang. Sabi ng Panginoon sa Matthew 18 verse 20, 2 kung 3 na kaysa sa aking pangalan, nandiyan ako. So yan ang dapat natin malaban. Sumabura po ang pangalan natin dito sa aklat ng buhay kung hindi po tayo mananaig. Mabura po. Walang makapagsabi na hindi ka mabura. Mabura ka sapagkat sinabi sa Exodus in chapter 32 verse 33. Kung sino magkasala sa akin, burahin ko sa aking aklat. Payag ba tayo? Hindi naman. Payag ba tayo mabura? Di ba hindi?
O di ba? Dahil hindi, anong gawin natin? Iwasan na malabag natin ang utos ng Diyos. Tanda po natin, sinabi ko na nga, hallelujah, dito sa Hebrew chapter 4 verse 9 up to 11, kaya may kapahingaan pa nakalaan sa mga tao sakop ng Diyos. At ang kapahingaan ito, tulad ng kapahingaan ng Diyos sa 7 araw. Kaya ngayon ha, hindi sinabi kaya bukas. Kaya ngayon ay mayroon pang kapahingaan sa mga tao ng Diyos. At kapahingaan ito ay tulad ng kapahingaan ng Diyos sa 7 araw. Verse 10. Sapagkat ang sinumang magkakamit ng kapahingaan mula sa Diyos ay nagpapahinga rin sa mga gawain tulad ng kapahingaan ng Diyos pagkatapos nilikha ang lahat. 11. Kaya pagsikapan natin makamtan ang kapahingaan na ito. Huwag natin tularan ang mga tao noon una na sumuway sa Diyos. Baka tayo ay hindi makamit nito. So, delikado talaga tayo. Hindi pwede sabihin natin, okay lang pastor, hindi pwede yan. Kasi Diyos po ano sabi dito, sa mga lingkod ng Diyos pala, ay nagpapahinga talaga ng linggo. Saan ka magpahinga? Saan ka magpunta? Bahay mo? Hindi po. Simbahan ka magpunta. Sapagkat ang simbahan, bahay dalanginan. Simbahan, Matthew 21 verse 13, ang simbahan, bahay dalanginan. Bakit manalangin ka dito? Bukas magtrabaho, sa araw magtrabaho, mamaya matulog ka, baka hindi magising, bukas ang ilang ka ng lakas, nagmamaniho ka, baka maano ka sa daan, mahilo ka sa daan, siyempre, nagpuri ka sa Panginoon, kasi ang Diyos hindi natin mapantayan ang kanyang kabutihan. Hininga, lakas ng katawan, galing sa Diyos, hindi galing ito sa atin, walang mabili, bili ka sa Maxbalo, walang hininga doon, bili ka ng lakas sa Maxbalo, walang lakas doon, pero ang Diyos, siya ang nabigay sa atin ng lakas. Araw-araw, hininga natin, hindi mabayaran ng hininga natin. Kung lagi nagkwenta doon ang likod natin, bisan na lang, itsiyan na lang ang minuto, itsiyan na lang araw. How many years na tayo ngayon? 50 years na tayo ngayon. I-compute yan. Bayaran mo itong hangin mo sa kwenta doon sa likod mo. Mahirap ang bayan ng kwenta doon ng tubig. Ito pang hininga natin. Doon nga sa ICO. Isang linggo mo lang doon. 1,000. Ngayon, taon-taon. Ay, hindi mo kaya bayaran. Kaya hindi na mapantayan ang Diyos kung gano'n siya kabuti, gano'n ka, hallelujah, ang Diyos ka mahabagin sa atin lahat. So, ito po mga kapatid, ang kibos natin. So, marami tayong mga aral para po tayo matatagno sa ating pananampalataya. Kaya huwag natin hayaan na itong pangalan mabura sa akin ng buhay. Kasi ang totoo, tayo ay nakasulat na. Amen? Nakasulat na tayo. Pero huwag hayaan mabura ito. Kasi ang pahayag in chapter 3 verse 5, ang mananaig lang ang dadampitan ko ng puti at hindi ko buburahin ang pangalan niya sa aklat ng buhay at ipakilala ko sa aking ama ang kanyang pangalan at sa aking mga anghel at sabihin ko sila ay tagasunod ko. So meaning, confirm, kung may masunurin tayo sa Panginoon, makasulat talaga ang pangalan sa akin ng buhay. Ang bautismo, ibang bautismo. Ang bautismo, kapatawaran yun. Pero ang pagsulat natin pangalan, paglingkod ito sa Panginoon. Para kung di tayo talaga mabura, para tayo po ay magkamit ng kaligtasan, maglingkod. Hindi yan maglingkod lang pag sagana. Hindi yan maglingkod lang pag walang problema. Hindi pwede yun. May problema man, mahirap man, basta magpatuloy sa paglingkod. Kasi ang mananaig lang. Hindi ka mananaig kung hindi ka magpatuloy. Pero magpatuloy ka, mananaig ka. Si Apostol Pablo, mga kapatid, hanggang namatay siya, ang pinanghawakan niya ang pananampalataya. So dito mga kapatid, ang Biblia na pupatunay dito, na itong pananampalataya natin, ito po ang, hallelujah, susi. Susi itong pananampalataya ng kaligtasan. Bakit susi? Kasi ang sabi po ng sulat ng Biblia sa Mateo 16, versikulo 19. Ang sabi ni Pedro, ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ano bigay Pedro? Di ba ang salita? Ibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian sa langit. Kung ano ang pagbigisin mo sa lupa ay sa langit. Kung ano luagan mo sa lupa ay sa langit ng luagan. Meaning to say, ito po ang susi ang ating pananampalataya. Sapagkat pag nakinig tayo ng salita, doon pa tayo nagkaroon ng pananampalataya. Ito ang susi. At ang susi, ginagamit yan. May susi ka na nga, pag mo galawin yun.
ilagay mo yung susi. Alam mo, saan papunta yung open? Saan papunta yung pag-lock? May susi ka na nga. Hindi ka marunong gumamit. Ay, hindi ka pa rin makabukas. Now, alam naman natin sa salita ng Diyos. Kung natin ginagawa ito, anong magawa na? Ano po ang maasahan natin? Wala. Nakasulat na nga ang pangalan natin. Ang problema lang, hanggang sa nakasulat. Hindi natin alam kung paano yan magbura. Nakasulat na nga. Biblical po ito. Itong mga tagasunod ni Pani Cristo, mga kapatid, itong keepers natin, 7 po, 2 sila. Lucas 10:17, 72 po sila. Sabi ng pastor, ano lang yan, pastor? 12 apostol. Basahin natin sa Lucas 10:17. 72 po. Kaya, kung maglingkod tayo sa Panginoon, tuloy sa paglilingkod, so sigurado hindi mabura tayo. Lucas 10:17. No? Yan po. 72 po sila. Hindi, 12 lang ito. 72 po sila. Totoo mga kapatid. Kaya kung nais natin mabura ang ating pangalan, anong gawin natin? Magpatuloy sa paglilingkod. Huwag hayaan na marami pong rason natin. Dito sa lupa, madala na rason natin kay Father, kay Pastor. Sorry lang, Pastor, ha? Hindi ako nang kasi manaling ko, Pastor, kasi may lakad kami. Walang problema. Paluin ka ni Pastor. Magahilig paluin ni Pastor. Okay lang yun. Pero sa Panginoon kaya, kung harap tayo sa hukuman, ano kaya ang rason madala mo doon? Sabi ng Panginoon, sana hindi mo na ako magpunta sa impyerno kasi may lakad kasi kami doon. Wala kang rason doon. Pag humarap ka na sa hukuman, wala ka nang marason. Kaya si pastor, si padre, si brother, si sister, si kuya, hindi mo madang rason doon. Si ate kasi sabi niya, okay lang daw, hindi lang sa samba. Wala kang rason. Kanya-kanya tayo ang harap. Walang marason doon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na hindi pa tayo inalis ng libutan, alam na po natin na hindi pala pwede ang rason doon sa atin. So yan po mga kapatid na minsan ng Diyos para po sa atin. Sana po ay huwag tayo mawala ng pag-asa. Dumating man ang pagsubok, may lindol, may tsunami, may bagyo man, may salot, may digmaan. Ang importante, mananaig tayo sa salimutan na ito sa pamagitan ng ating Kristo. Maraming salamat po sa lahat ng viewers natin. Listeners, dito sa YouTube channel, kapayapaan habal, biyan ng Diyos, sumasa atin lahat sa pamagitan ng ating Kristo. Amen.